magdadalawang isip ngayon. Gamitin ninyo ang iyong emosyon at ang iyong karanasan upang lumaban para sa ating bayan. Persona es perezosa. La vierte y trabaja. Tonyo! 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 Sinong may gawa sa'yo nito? Ang hayop na ni Sanchez. Mga wala talagang puso ang mga hayop na yan. Wala silang ibang ginawa kundi magkasik ng lagim. Ang dapat sa kanila, patayin! Magunos, dili ka Ginoo. Ako'y walang laban sa kanilang mataas na baril. At isa pa'y pinagtatangkaan nilang idamay ang aking pamilya. Kahit sino ay hindi maaaring saktan at alilain sa ating sariling bayan. Oras na upang lumaban at angkinin ang nararapat na sa atin. Paano? Sumama ka sa amin. Ang katipunan ang magsisilbing proteksyon at kasanggamo laban sa mga mananakop na yan. Walang silbi ang mapayapang reforma sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Huwag tayong magpapaapi sa ating sariling bayan. Ano ang aking gagawin? May magaganap na pagpupulong sa ika-10 ng gabi sa yungib ng Maynila. Maaari mong isama ang iyong mga kakilala at kaibigan na gustong kumalaban sa mga Espanyol. Ano po? Tráeme café. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Ako si Tunyang. Iwan mo ako. Pakiusap. Nakita kita sa may kwartel. Alam ko ang nangyari. Mga hayop sila. Pero ligtas ka na ngayon. Ligtas? Walang ligtas. Kaya nilang gawin ang kahit ano at walang pipigil sa kanila. Kailangan natin silang pigilan. Kaya kailangan nating lumaban. Laban? Paano natin sila lalabanan? Meron silang baril. Sundalo. Mayroon tayong wala sila. Sumama ka sa akin. Lalaban tayo para sa iisang kinabukasan. Sabihin mo sa akin. Ano ang kailangan kong gawin? Una, ililigtas ka namin. Pagkatapos, sisiguraduhin kong maririnig ang iyong hinaing. Emilio, tapos mo na ba ang aking pakiusap? Ang mga tuntunin, ang mga aral na dapat sundin ng mga kasapi sa ating kapatiran? Supremo, halos tapos na po. Ang iniisip ko na ang Pope na tawagin itong ang kartilya ng katipunan. Ito ang magiging gabay natin. Ito ang kaluluwa ng ating samahan. Kartilyo, magandang pangalan. Ipakita mo sa akin.
Maganda, Emilio. Talagang maganda. Ang salita, ang diwa, mismo ang aking gustong iparating sa ating mga kapatid. Lalo na tungkol sa pagkakapantay-pantay. Iyan po ang aking hangarin, Supremo, na maunawaan ng bawat kasapi ng katipunan na ang tunay na pagkatao ay hindi nasusukat sa kulay ng balat, sa tangos ng ilong, o sa estado ng buhay, kundi nasusukat ito sa pagmamahal sa bayan at sa paggawa ng kabutihan. Tama. At tungkol sa paggalang sa kababaihan, mahalaga ito, Emilio. Madalas silang inaapi. Ngunit sila ang ating mga kapatid, mga asawa. Sila ang lakas ng ating mga tahanan. Mayroon ako mga ilang mungkahi, Emilio. Hindi malaki, ngunit makakatulong. Dito, mas maaaring maging direkta ang ating mga pananalita. At dito, mas bigyang diin ang kahalagaan ng pag-isip at hindi lamang sa pagdalos-dalos ng pagkilos. Naunawaan ko po, Supremo, mahalagang maging malinaw at praktikal ang ating tuntunin. Ito ang ating magiging kalasag at sandata ng ating kasapi. Ito ang magturo sa kanila ng tamang landas. Ngunit sundin natin ang mga aral na ito. Emilio, tiyak na makamit natin ang ating layunin. Umaasa po ako, Supremo, naway magsilbi ng inspirasyon sa bawat Pilipinong naghahangad ng kalayaan. Salamat sa iyong pagsisikap, Emilio. Malaki ang iyong itulong sa ating kapatiran. Ang kartilya na ito ang pagiging pamana ng ating bayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Tayo nandito ngayon, nagkaisa, upang labanan at papagsakin at kumawala sa hawla ng mga Espanyol. Tulungan natin ang ating mga mahal sa buhay, kagaya ni Dr. Rizal, na hinuli ng mga gwardya. Tama, Supremo. Wala namang ginawang masama ang ating mga kasama. Ngunit sila ay pinatay nang walang kalaban-laban. Huwag tayong matakot. Tayo ang totoong mga anak ng bayan. Sa atin ang bayan na to. Kaya't dapat tayong lumaban! Ipag-iigante ko ang ating mga kasama. Oras na para lumbayan sila sa bayang ito. Alam kong kayo ay galit, takot, at nagdadalawang isip ngayon. Gamitin ninyo ang iyong emosyon at ang iyong karanasan upang lumaban para sa ating bayan. Ngunit huwag ninyong kalimutan na mahalaga na mag-isip sa gitna ng laban. Huwag magpadala ng buso ng damdamin dahil walang magandang naidulot nito kundi kapahamakan at kamatayan. Ipamigay ninyo ang kartilya ng mga bagong membro. Ang papel na iyan ay tinatawag na kartilya ng katipunan. Pagkaingatan ninyo iyan at isapuso ang bawat titik na nakalimbag. Gagabayan kayo upang maging tuwid na individual, upang marunong na pagitunguhan ng iyong kapwa. Nakapaloob rin sa kartilya ng kahalagahan ng kalayaan, kapatiran, katuwiran, kahusayan, kaliwanagan, kalayaan, at pagkakapantay-pantay ng lahat. Buksan ninyo ang iyong unang pahina ng kartilya. Pipito, parang hindi ka interesado sa ginagawa natin. Bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito? Sayang lang ang oras. Marami pang bagay na mas masaya kaysa ganito. Kung hindi natin gagamitin ang buhay natin sa kabutihan, para lang tayong punong walang lilim, walang silbi. Elena, parang gusto mo lang ipakita sa iba na tumutulong ka. Kailangan din namang makita ng iba ang ginagawa natin. Ang tunay na kabaitan ay hindi ginagawa upang makita ng iba, kundi dahil ginagawa mo ito na mula sa puso. At saka, bakit ito ginagawa?
Gusto naming makatulong. Ang tunay na kabanalan ay hindi lang sa paggawa ng mabuti sa kapwa, pati na rin sa kalikasan. Hindi lang ito tungkol sa pagtatanim ng puno, kundi tungkol sa pagmamalasakit sa ating bayan. Nice. Pwede ba ako tumulong? Bakit mabigatan siya sa trabaho natin? Miguel, hindi nasusukat ang tao sa kanyang trabaho o sa kanyang estado sa buhay. Lahat tayo ay pantay-pantay. Tama, lahat ng gustong tumulong ay dapat nating tanggapin. Aling. Dali. Nakakapagod naman. Hindi naman ito malaking bagay. Pipito, bakit mo inuuna ang iyong sariling kaginawaan kaysa sa dangal ng ating grupo? Kung may mataas kang kalooban, mas pipiliin mong gawin ang tama kaysa sa sarili mong kaginawaan. Pipito! Uy, Clara! Bakit hindi ka dumating kahapon? Sabi mo magdadala ka ng napakaraming binhi. Bakit hindi ka sumipot? Alam mo ba? Ang taong may dangal, ang salita ay panunumpa. Ito na nga, nagdala ako ng maraming binhi para makabawi. Miguel! Habang nag-aaksaya ka ng oras, kami ay abala sa pagtatrabaho. Ang perang nawala ay maaring bumalik. Ang oras na sinayang ay hindi na. Ay, hala. Bakit ang tatanim? Para tada. Hindi mo dapat inaapi ang iba. Dapat ipagtanggol mo ang inaapi at labanan ang mapangapi. Ang mahalaga ay marunong kang mag-ingat sa iyong salita at hindi agad ipinapakita sa iba ang lahat ng iniisip mo. Kuya, paano ba maging mabuting tao? Magsimula ka sa iyong pamilya. Ang mabuting magulang na gumagabay ng tama ay lumilikha ng mabuting anak. Ganon din tayo. Dapat nating sundin ang tama. Wow, ang ganda naman ng hubog ng katawan mo, Maria. Ang sarap ipare sa umaga. Ang babae hindi laruan. Dapat mo silang igalang, gaya ng paggalang mo sa iyong magulang. Pasensya na, Maria. Hindi ko sinasadya. Alam mo, Clara, ngayon ko lang napansin, ang pangit pala ng ilong mo. Bakit? Sa tingin mo maganda yung sayo? Alam nyo, huwag nyong gawin ang isang bagay sa iba kung ayaw nyong gawin ito sa inyo. Alam niyo ba? Bye. Ang tunay na dangal ng tao ay wala sa kayamanan o itsura, kundi nasa mabuting asal. At ang tunay na kalayaan ay kapag tayo ay tumutulong sa iba na walang hinihinging kapalit.
Nabasa at naintindihan nyo ba ang mga aral na natutunan dito sa ating kartilya? Opo, Ka-Andres. Hindi ko akalain na ganito pala kalalim ang ating tungkulin. Tunay nga na ang mga salitang ito ay tagos sa puso. Lalo na ang tungkol sa pagkapantay-pantay ng lahat ng tao, mahirap man o mayaman. Hindi ba tayo rin ay inaapi at minamaliit sa ating bayan? Ang sabi nga, ang buhay na hindi ginugugol sa isang malaking kadahilanan ay sayang. Ito ang nagpatibay sa akin ng loob upang sumali sa ating kilusan. Mabuti at naunawaan ninyo ang kartilya ay hindi lamang isang papel. Ipagpatuloy natin ang ating mga pagpupulong at pagpaplano. Kailangan nating paramihin ang ating mga kasapi at palakasin ang ating samahan. Handa po akong gawin ang aking bahagi, Ka-Andres, anuman ang ipinag-uutos niyo. Ako rin! Ang kartilya ang nagmulat sa aking isipan. Hindi na ako magbubulag-bulagan. Mabuti mga kapatid, ang ating paglibaka ay mahaba at puno ng pagsubok. Kung manatili tayong tapat at prinsipyo ng ating kartilya, tiyak na magtatagumpay tayo at makita natin sa buong mundo ang lakas ng isang bayang magkakaisa para sa kalayaan. Laban! Laban!